Hello everyone. Ang topic natin ngayon is about KCL and KBL pa din ano. Okay, kung mapapansin nyo, may example ako dito. Pero itong example na ito yung sagot. No? Susunod natin yung I1, I2 at I3. Ito yung sagot from ating pinaka-recent na example natin. Ngayon, ano ang purpose natin? Bakit? Ganito ano. Okay? Ang purpose dito is ipuproof natin na tama yung nakuha nating value para sa I1, sa I2, at saka sa ating I3. Okay? So, paano natin gagawin yon? Okay? So, i-imagine natin yung circuit natin ano. Kung ating i-redraw yung circuit natin, ang itsura niyan is ganito. I-drawing ko lang saglit, no? Okay? So, kung mapapansin nyo, kung i-imagine nyo yung circuit natin, ganito yung itsura niyan eh. Kumbaga, itong part na to, ini-stretch ko lang, no? Inayos ko lang. Okay? I mean, nakaayos naman siya, pero i-imagine ko lang as pwede din siyang ganitong circuit. Okay? So, ito na yung magiging point B mo lahat, no? Yan. Okay? Saan yung point A mo dyan? So, andito siya, no? Between sa 24 volts at saka sa R1. Okay, lagyan ko to. R1, ito ay 1 ohm. R2, 2 ohms. Yung R3 natin, 3 ohms. Tapos ito yung voltage sa C natin, ano? 6 volts. Ito naman ay 12 volts. Tapos ito naman ay 24 volts, okay? So, ito ang positive niya, ito ang negative. Ito ang positive, ito ang negative, ito ang positive, ito ang negative. Okay? So, sa polarity naman, ito ang more positive, ito ang more negative. Tapos, ito ang more positive, ito ang more negative. Tapos, ito ang more positive, ito ang more negative. Okay? So, ang direction niya is, sa R1 niya, pag ganon, so may nakatapat niya sa R1 niya na pag ganon, ano? So, pag ganon yung direction niya dito. Ito ay 1 ohm. Lipat ko dito. Okay. So, pag ganyan. So, ibig sabihin, pag ganon din dito. Pero wag ko na ilagay, no? Dito lang tayo mag-focus sa branch na to. Sa mga branch na to. Okay? So, itong sa R2 naman is pababa. Okay? Ito ay 12 volts. Ito ay 2 ohms. No? Okay? Tapos, itong sa R3 is pababa din. No? Ito pa ganyan. Okay? So, kung mapapansin nyo sa circuit natin, ito, unang branch na to, ito ay E, itong F, at saka ito ang D. Okay? So, dito yung point A mo. Tapos, ito yung point C mo sa pagitan ng dito. Okay? Ito yung point C mo. Okay? So, kung mapapansin nyo itong kada branch, no? Yung BF, yung BE, yung BD,
Kung mapapansin nyo, nakaparallel sila, no? Kung mapapansin nyo, nakaparallel sila sa isa't isa. Ibig sabihin, directly connected across. Okay? So, ibig sabihin, kung parallel yan, ibig sabihin, yung voltage dito, equal. Okay? So, may mga voltage mo dito makukuha sa point B at F. Kung ano yung makukuha mong voltage sa B at F, B point F, equal yan sa BE. Equal yan sa BD. Okay, then i-check natin. Puprove natin na tama. Okay? So, based dito sa I1 mo, pwede natin makompute compute muna natin yung voltage drop sa BR1. Okay, yung voltage drop dito sa R1 mo. Okay? So, of course, ang formula natin yan is I. So, ang gagamitin natin is I1. Then, of course, yung R1 mo. Okay, yung I1 mo ay 72/11 amperes. Nakamultiply siya sa R1 mo na 1 ohm. Okay, so ibig sabihin, ang BR1 mo is equivalent sa 72/11 volts. Okay? Next is BR2. Okay, of course, ang BR2 mo ay ito ang gagamitin natin. Tapos nakamultiply siya sa resistance na R2. Okay? So, ang I2 mo ay 30/11 amperes yan. Nakamultiply siya sa 2 ohms. Okay? So, next is sa ating BR3. Okay? So, current ng I3 times yung ating R3. Ang I3 mo ay 42/11 amperes. Nakamultiply siya sa 3 ohms. Okay? So, ilipat ko lang ito sa baba. Okay? So, dito ang BR2 mo, so 30/11, so 30 times 2, so 60 yan. 60/11 volts. Okay, yan ang volume ng BR2. So, dito naman is, ang volume mo ay 126. Diba? 3 times 2 is 6. 3 times 4 is 12/11. So, 126/11 volts. Okay? So, ibig sabihin yung mga voltage drop mo. Now, ang gagawin natin is puprove natin na equal yan sila. Okay? So, dapat equal sila para malaman natin na tama yung value natin sa current. Okay? So, umpisa natin dito sa B at sa BF. Okay? Yung potential difference ng B at F. Umpisa natin sa okay, dito tayo mag-base sa direction ng current, no? So, paakyat siya. So, since paakyat siya, umpisa natin sa F. From F to B, ang nadaanan niya is yung 24 volts, no? Una na niya nadaanan is negative. So, negative 24 volts. Okay? Pagdating sa kasunod, sabagay, nadaanan natin dito yung point A, no? So, from point A to B, nadaanan niya is yung ating BR1. So, ang VR1 natin ay 72/11. Okay? So, una nating nadaanan is plus. So, lagay natin plus 72/11 volts. Okay? So, ang sagot niyan is okay, equal yan. So, balik, wala na kasunod. B na yung end natin eh. Okay? So, 192. Negative 192/11 volts. Okay? So, next is, dito naman tayo sa kasunod na branch, no? Ito ay BF. Or, pwede ding FB. Okay? Now, next is BE. Okay? So, pababa yung direction niya. So, mag-umpisa tayo sa B. Sa B is, nadaanan niya yung 12 volts. Okay? So, unang nadaanan niya is positive. So, lagay natin positive 12 volts. Okay, so next is BR2. Unang niyang nadaanan is BR2, yung positive niya.
So, ang VR2 natin is 60/11 plus 60/11 volts. Okay? So, pwede nyo i-compute, no? Ang sagot niyan is equivalent to 192/11 volts. Okay? So, next is yung kasunod, BD. Okay? So, ito yan. So, ang direction ng current niya is pababa. So, umpisa natin sa B. So, from B, una nating nadaanan is BR3. Una nating nadaanan is positive. So, positive BR3 natin ay 126/11 volts. Okay, so next is yung 6 volts, ano? So, una nating nadaanan is positive. Ilagay natin positive. Tapos, ito yung positive, no? Tapos, ang value niya is 6 volts. 6 volts. So, equal. So, end na tayo dito. So, 126/11 plus 6 volts equal siya sa 192/11 volts. Okay? So, kung mapapansin nyo, based sa mga nakuha nating sagot, equal naman siya. Okay, so ibig sabihin, tama yung ating value ng current na na-compute natin. Okay, so huwag kayo makompuse dito sa ating negative sign, no? Wala namang problema yan. As long as yung potential difference mo between these 2 points, for example, sa B at F, is 192 volts/11. Okay, so ang decimal niyan is equivalent yan sa ano? Sa 192/11. 17, so negative 17.45, no? Volts, 17.45 volts. 17.45 volts. Okay, so game, daw nakuha natin is negative dito sa point na wala namang problema yun. Okay? So, bakit siya naging negative? So, bibigyan ko kayo ng example kung bakit. So, meron kang battery. Positive, negative. Ang value niya is 24 volts. Meron kang voltmeter. Okay, ito yung positive mo. Ito yung probe mo sa positive. Ayusin ko. Okay. Meron kang probe para sa positive, meron kang probe para sa negative. Voltmeter to. So, yun yung arrow mo, pag ganyan. So, meron kang positive voltages dito. Meron kang negative voltages dito. Okay? Let's say dito is 0 volts. So, pagdating dito is 24 volts positive. Positive. Pagdating dito is 24 volts negative na siya. Okay? So, now, pag itong positive point mo, tinap mo dito sa positive, at itong negative point mo, tinap mo sa negative. Okay? Ang ibibigay sa yung sagot niyan is papalo yung needle mo papunta dito na positive 24 volts ang sagot. Now, kapag itong positive, nilipat mo sa negative, at itong negative, nilipat mo sa positive, ibig sabihin, ang mangyayari niyan is itong needle mo papalo pabalik. Okay, so ang i-read niyan is negative 24 volts. Okay, kapag yung positive probe mo ito, itong positive probe mo, tinap mo sa negative. Okay? So, ang ibibigay sa yung sagot niyan is negative 24. So, wala pa rin problema doon, ano? Kasi 24 volts parang pa din naman yung nire-read ng iyong voltmeter. Yun nga lang, nakabaligtad yung pointers ng iyong voltmeter. Okay? So, ganito din yung idea ng bakit siya naging negative. Pero kung dito ka mag-start, sa direction, ano? Yung direction kasi natin papaakyat eh. Pero kung babaguhin mo yan pababa, ang ibibigay sa yung sagot niyan is positive. So, magiging siyang, ito negative, ito magiging positive. So, magiging siyang plus 24, negative 72/11 is equal to 192/11 positive. Okay, so ibig sabihin, kapag nag-point ka ng dito, pinlagay mo yung positive mo dito. Tapos yung voltmeter mo, nilagay mo dito sa positive tsaka sa negative. Ang i-read sa'yo niyan is negative
negative value. Pero kapag dito ka nag-start, ilalagay mo yung positive probe mo dito. Tapos dito yung negative probe mo. Ang ibibigay sa yung sagot niyan ay positive. Okay? So, yun. Kung meron kayong hindi naintindihan sa part na to, no, pwede nyo i-comment sa ating pinaka-comment box. And also, kung meron akong na-miss na part, i-check natin at para maitama natin kung ano yung dapat na itama. Okay? So, yun.